Pinahid niya ang mga mata. Nakakatawa lang din yung ibang tao na kung manghusga sa pinanggalingan ng ibang tao, akala mo sila lang yun nakaupo sa ginto at kumakain ng 3 beses sa isang araw. Nanguhusga sila sa mga babaeng katulad ko na minsan ang kumapit sa patalim para lang mabuhay. Pero kung minsan, higit pa doon ang tunay na dahilan. Mas tinitingnan nila yung uri ng trabaho kaysa sa laman ng puso at damdamin ng mga babaeng katulad ko. Hindi nila alam na wala ng choice kasi wala namang matinong trabaho para sa isang estudyante na katulad ko na makakakuha kaagad ng pera para madugtungan ang buhay ng mga mahal ko. We don't have anything, no certificate of land, titles to present, which can serve as a collateral for a loan. No car to use for an amortization. Kahit na bisikleta, wala. May bahay, hindi naman sarili ang lupa. May bahay, tagpi-tagpi naman na pwede na akong gahasain ng aswang. Natawa siya sa sarili niya pero hindi kumikilos si Gavin. Pero gusto kong malaman mo na hindi ang mga dahilan na iyon na nagtulak sa akin para gustuhin at mahalin ka. Hinanap niya mukha nitong nakasiksik sa may ulo niya na para bang sumasakit na yata ang bunbunan sa kakapakinig sa kwento ng buhay niya. Sana, kahit kailan huwag mo isipin na material na bagay ang dahilan kaya ako nandito. Kasi kahit na mamulubi ka pa isang araw, sasamahan pa rin kita at mamahalin. Kasi, alam mo kung anong kailangan ko? Tanong niya rito at saka siya tuluyang pumihit para yakapin ito sa batok. Nang dumikit, ang kaumbukan ng pantalon nito sa may tiyan niya ay parang na-turn on na naman siya. Langya talaga. Bakit ba ang hilig niya lalo na nung nagbuntis siya? Alam mo kung anong kailangan ko sa'yo? She smiled as she tiptoed to kiss him. Hinalik-halikan niya ito sa labi at wala naman itong kaimik-imik. Ang pinakakailangan ko ay yung nakadikit ngayon sa tiyan ko. Mahaba, mataba, may hikaw o wala basta masarap. Napaungol pa siya kaya tumawa si Gavin ng tuluyan pero agaran niyang hinalikan. Mababaliw na yata siya. Pagmamahal at importansyang kailangan ko na ibinigay mo sa akin. Anya, kaya ngumiti si Gavin. Ay, 8:00 na. Yung isang babae na papasok dyan, kanina pa halik ng halik. Nagmamasteral yata ng major in kalandian with matching kakatihan. Daldal na naman ang nanay niya kaya napangiti si Gavin ng manulis ang mga labi ni Emily habang naghahalikan sila. Hop in and let's continue it inside the car. Alam mo naman si nanay. Ano to sa kanya kaya humagikik siya saka tumingin sa ina. Mana-mana yun nanay ko, diba? Ang nanay kasi, nagmasteral sa kagagahan with matching kalukuhan. Ay, buwisit kang bata ka. Tumatawang binilatan niyang ina bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan. Bye, nanay. Paalam ni Gavin kay Karina kaya ngumiti si Emily habang nakatingin dito. Bye-bye. Mag-iingat ha, mga anak. Sagot naman ng nanay niya kaya sumaludo naman ang isa bago umikot papunta sa kabila. Maya-maya pa'y lumabas na rin si Greg habang naka-abrosyete naman ang dalawa niyang matronang tiyahin sa magkabilang braso ng kawawang nilalang. Boss, magsusuicide na ako. Nakangiwing sigaw ni Greg nang halikan iyon sa pisngi ng dalawa at sabay pa. Gavin just laughed and shook his head. Ihatid mo na si Natia. You must be happy. At least may girlfriend ka na. 2 pa. Natawa siya ng malakas sa halos mangiyak-ngiyak na mukha ni Gregory at nang tumingin siya kay Gavin ay parang nahihiwagaan siya sa ngiti nito habang binubuhay ang makina ng kotse. Jesus! Masaya ang bossing ko. Biro niya. He glances at her and grins. I just imagine how my life really changed since you came in. You brought a lot of headache to me and now brought a family who brings a lot of headache to my men's lives too. A kind of headache I'll always love to have. His grin turns into a charming smirk. Ibig sabihin ay totoong tanggap nito talaga ang pamilya niya at kung ano ito, kapag pumupunta sa kondo ay ganoon pa rin simula noong lumipat ang pamilya niya sa bahay nito. Parang halata nga na makulay na ang mundo ni Gavin ngayon. Hindi tulad noong araw na dumating siya na parang kahit na mga suot nitong damit ay nagpapakita ng tunay nitong buhay. Palaging itim at ultimo wallpaper sa cellphone ay itim. Now, he looks glowing in his colorful shirts, in plain whites and even his phone changed. Nang makakuha ito ng panibagong cellphone, pinalitan na nito ang wallpaper. Mukha niya ang nasa lock screen at baby bump niya ang home screen.
Most of the time, she finds him staring at her basic Nokia 2100 and then he'll smile while gazing at it. Nakadisplay yun sa pinakagitna ng glass shelf sa walk-in closet nila. Napapalibutan ng mga iba't ibang mamahaling pabango ni Gavin na parang hindi naman nga halos lahat magamit. Sa tuwing pumapasok ito doon, ay wala yatang oras na hindi ito tumitingin sa cellphone niyang luma na para bang iyon ang sentro ng lahat ng nakadisplay doon. Minsan nga akala niya baliw ng boyfriend dahil santo yata na dinadasalan ang buwisit na aparato na iyon. Pero hindi naman kasi tumititig lang. And one day, when she finally noticed, and it was just yesterday, he told her why he's always looking at it. This thing reminds me of how my life warped from something dark to something bright. From plain, monochromatic, till you came and scattered different colors everywhere. And for how this young woman, who looked at herself like a little piece of crap, made me feel loved and taught me how to never hate at all. Those were so sincere, and it even made her cry when she turned around. Kabog na kabog ang mundo nito kapag nagloloko siya. Pero ang mga simple nitong pagpapahalaga sa kanya ay totoong iniiyakan niya dahil ni minsan sa buhay niya ay hindi niya inakala na may lalaking papansin sa kanya at magmamahal ng tunay. Totoo, walang bahid na pandidiri, walang pangihimasok at walang anumang hinihingi na kapalit. Basta, ang palagi lang itong uuwi na nakikita siya. Basta ba lagi mo akong bibigyan ng pera para lagi kong pasasakitin ang ulo mo? Kung gusto mo naman pala ng konsumusyon, ako sa buhay mo. Sagot ni Emily kay Gavin na natawa lang sa kanya. Sure, mabilis na sagot nito. She grabs the cup and puts it on his head while he's driving. Sinipat niya ito ng tingin at ang pogi-pogi nito sa kulay puti na polo shirt at puti na golf cup. He looks so brilliant, so neat and so gorgeous. Ang gwapo mo. May babae dun? Paangil na tanong niya kaya napangiti ito. Hindi ako papasok sa eskwela. Kasama ako ron. Nanulis ang mga labi niya at napahalukip-kip. It will not matter, babe. Kahit naman 100 babae ang kasama ko doon, hindi ako magloloko. Malay ko ba? Sa tindi ng kamandag mo at hilig mo, anong tingin mo? She frowns but Gavin chuckles. God, I never knew you really loved me that much. You're so jealous. Umirap si Emily at pumiksi. Kasi, na-insecure ako. Mayaman sila at no. Seryosong sagot nito kaya napatingin siya. I love you for who you are and rest assured that I'll never cheat on you. Palagi mo sinasabi na mahirap ka at wala kumpara sa kanila pero sa akin, hindi. I don't want you to keep on degrading yourself and to never keep on thinking about how low your life has been. It will never matter to me. You get that? Kinuha nito ang kamay niya at hinawakan ng mahigpit. Tumango siya at saka ngumiti. Call me when you need me. Or text me every second of the day. I don't care for I won't get tired reading your messages. Ever. Tumango ulit siya at ngumiti saka naman ito hinalikan ng kamay niya nang paulit-ulit habang nagmamaneho. Gavin can't even blame Emily and he's still finding a better way to make her feel so secured. Kahit nasabihin na makasal na sila pagkatapos nitong manganak ay hindi pa rin niya masasabi na matatanggal ang takot na iyon na maipagpalit niya ito. He feels the same and their status in life has nothing to do with his dread. Jealousy is always a part of loving. That's what he had learned for being in love. Simula nang maramdaman niya na mahal niya ito, ay kasama rin na napuno ng takot ang puso niya. Kung ito ay estado ng buhay ang main concern, ang pagkakamaling nga ibenta ang sarili para sa nanay at kapatid, siya naman ay ang kagaspangan ng ugali na naipapakita niya rito noon na hindi niya maipapangako na hindi lalabas kapag nasaling ulit ang galit niya. Lalo kung may makikialam dito. Pero sa edad niya, alam niyang kaya nilang magtulungan parehas para mas lalo silang maging matatag at maging mapagtiwala sa isa't isa. He trusts her, only that he doesn't trust the people who surround them. Kailan lang ay tinangka silang sirain ng dalawang tao na gustong makuha ang pagmamahal nila para sa isa't isa. They never let those people win and made his final warning. Kinausap niya si Brand kaharap si Emily at pinagbantaan niya ang lalaki na oras na paiyakin ulit at saktan ng kalooban ng magiging misis niya. Tatanggalan niya na magandang kinabukasan ang professor. He won't let that guy find a decent job as well as fly a plane.
He can do that, but he chose to give Brent a final chance as well as Sheena. At malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi niya na kapag ginulo ulit ng babae si Emily, hindi lang basta simpleng trabaho ang mawawala sa babae dahil sisiguraduhin niya na mawawalan iyon ng lisensya sa pagkaabogada. He already terminated Sheena, and it was also his uncle's decision. He's not afraid of anybody. Kahit pa maghiganti iyon sa sobrang inis sa kanya, he can always hire hundreds of bodyguards to protect Emily. Mas natatakot siya sa pwedeng magawa niya sa babaeng iyon na mukhang makatipas sa higad. He could kill for Emily and kill for their kids. Kung noon walang nakapagprotekta sa kanya sa kabila ng yaman ng pamilya niya, iyon ang kaisa-isang bagay na sisiguraduhin niyang maibibigay niya sa binubuo niyang pamilya, sa mga magulang ng dalaga at sa lahat ng mahal nito. Pagdating sa eskwelahan, pumipihit pa lang si Emily para magpaalam ay kaagad na niyang hinalikan. She smiled as her lips brushed against his, but he kept on devouring her sultry lips, crunching her eagerly. Soon after he satiated, he kissed her tummy before he went out of the car to open the door for her. "Call me. Don't dare talk to strangers." Banta niya sa girlfriend na kaagad na napahagikik. "Bye, bossing. I love you po." "Love you." He kissed her forehead and then watched her starts to go. Kumuway pa ito sa kanya at nang tuluyang lumiko sa pasilyo ay saka siya umikot pabalik sa driver's side pero pansin niya ang mga tinginan ng estudyante sa kanya na para bang pinag-uusapan siya. Pero binaliwala niya ang mga yun at tuluyan siyang sumakay sa kotse. Gavin drove for about 20 minutes before he reached the golf course. It's a property owned by one of his associates who's leaving to live abroad. Inalok sa kanya at naisip niya na magandang investment na rin ang lugar at pwede nilang pagpalipasan ng oras kapag wala siyang trabaho at gusto niyang makasama ang pamilya. He's planning it because he never wanted to be like his father who never had time with him. He will prioritize his family first and not his businesses. Spend a lot of leisure time with his soon-to-be wife and their kids. Kabababa pa lang niya sa sakyan ay nakita kaagad niya ang tsuhi na may kausap ng mga kasama rin niya sa negosyo at tumingin ang mga iyon sa akin niya. Gavin's smile vanishes as soon as he reaches the covered area of the court. Pati ang sekretary niya ay parang ninervyos nang tumingin sa kanya habang yakap ang iPod. "Do we have problem here?" Maang natanong niya sa lahat na parang mga dismayadong yumukulang. Alam niyang walang mangangahas na magsalita kapag tungkol sa problema dahil sa takot sa kanya kapag uminit ang ulo niya at nag-alburuto siya. "Uncle!" Sa lubong mga kilay na tumingin na siya sa tiyuhin na bumuga ng hangin. "If I were to choose, I'd rather hide this, but this doesn't concern you alone, but does concern your precious lady." Inarap sa kanya ni William ang isang newspaper na nakatambad ang mukha niya habang kahalikan si Emily at isang solo picture ng dalaga na nakangiti. "The Traded Maiden. Is the dark billionaire's humored girlfriend a slut, a whore, a woman from a brothel, and was impregnated by a billionaire? Dark Sconde. The question is he the father of the slut's baby, or he doesn't know either? We learned that his said woman did not come from a decent family. The trading of their own flesh runs in their bloodstreams from her aunts who had been long-term." Hindi niya tinapos. Umigkas ang pangan niya sa nabasang mga kataga na iyon na direktang humahamak sa pagkatao ng babaeng kaisa-isa niyang minahal. His heart got bodily painful and his eyes welled up too fast in tears. "My poor woman. Gavin, calm down, son." Mahinahon na awat sa kanya ng tsuhin pero kaagad ang mga iyon na napatalon papalayo nang walang habas niyang balikwasin ng mesa na may lamang mga kape at pagkain. Ang insulto ay di hamak na triple ang sakit para sa kanya kaysa sa babaeng hinahamak ng mga demonyong pilato na nagchichismis sa buhay nila. "Hahanapin ko ang demonyong writer ng blog na iyan at ipapakain ko sa kanya ang lahat ng imprenta ng Daily World newspaper na iyan." Mahina pero mariin na sabi niya sa kanya binato ng tingin ang tsuhin. Sinasabi na nga ba at parang kilala niya ang buwisit ng mga nasa restaurant noong lumabas sila ni Emily kasama si Brent at ang mga kaibigan ng dalaga. "I don't like that blog either. They're ruining not only your reputation as well as Emily's. They're ruining the reputation of the baby inside her womb. But you aren't dark anymore, son. You can slap the truth to their faces by making better decisions and planning
wisely. How to make them swallow all their dumb words. Think better. Gavin, magagalit sa Emily kapag nakapanakit ka ng tao na naman. Anang tsuhin niya. Kahit paano ay kumalma naman siya dahil may tama ito. Kailangan niyang supalpalin kung sino mang may pakulo at kung sinong demonyo ang nagkalat na galing sa club ang girlfriend niya. Gusto ko makausap ang demonyong iyan at pipilipitin ko ang dila niya para umamin siya kung kaninong bibig niya nakuhang impormasyon na iyan. Humahangos na tumingin siya sa tauhan na papalapit pa lang dahil kadarating pa lang yata galing sa paghatid sa mga tiyahin ni Emily. Kung sino man ang may pakana ng pasabog sa mundo ng negosyo, malamang na malapit sa pamilya ng mga Bermudez dahil pati ang dalawang tiyahin ay alam ang istorya ng buhay. Ngayon, magkakatrabaho na si Greg at Badong. Ipapahanap niya ang bibig na nagkalat ng chismis at babalatan niya ang uso at tatanggalan niya ng mga ngipin. Binulungan niya kaagad sa Greg at tumango naman ng isa bago damputin ang dyaryo at tinignan ang pangalan ng kolumnista. Hahanapin ko, boss. Huwag kang mag-alala. Pinagmamasdan lang siya ng mga matatanda pero wala siyang nararamdaman na hiya. Mas natatakot pa siya sa kung ano na naman ang pwedeng maramdaman ni Emily na panliliit sa sarili. Pero hindi niya pababayaan ang dalaga at sasaluhin niya palagi kahit na anong mangyari habang nabubuhay siya. Kunot noong paisa-isa ang paghinga niya habang nag-iisip ng dapat niyang gawin nang tumunog ang cellphone niya para sa isang text message. Babe ko, help me please. Andito ako sa guidance. Ayoko sana abalahin ka kaya lang kawawa naman ang baby natin sa mga sinasabi ng tao dito sa paligid ko. Lalo siyang nasaktan. Umiiyak na naman sa Emily. Alam niya. Close the deal, uncle. I'll have this golf course and the entire pond. The villa and everything. Tumalikod siya at walang lingon na sumakay sa kotse niya para puntahan si Emily. He can't bear to see her cry. He is worse than her. She's a pure woman, while he made the worst nightmare, that's why she got pregnant. Kung pwede lang niya ipagsigawan sa buong mundo kung anong klase ng babae ang hinuhusgahan ng mga walang hiya, ay gagawin niya. But he has a better shout out, and he'll make sure that the entire public will know how much he loves the woman they've been calling slut and whore. Magpapaparty siya at ilalabas ang lahat ng impormasyon. Ipakikilala ang pamilya ni Emily sa mundo niya at magpo-propose siya ng kasal sa harap ng maraming tao. Isang sampal sa mga nanghuhusga sa babaeng ina ng anak niya at magiging mga anak pa. That's the right time to propose and to help Emily feel how secure she is and how much he really loves her. Nakayukong umiiyak sa Emily habang kaharap ang mother counselor ng universidad. Wala naman itong masakit na sinabi sa kanya pero nahihiya siya sa nakakalat sa dyaryo na hindi pa man lang siya nakakapasok kanina sa room nila ay may sumalubong na sa kanyang kaklase na ipinatatawag daw siya sa guidance. We can tolerate such hypocrisy. Miss Salcedo, kung nagbuntis ka man na may boyfriend ka, okay iyon. Pero ang pumasok ka bilang isang bayarang babae sa club at walang kahiyahiyang ibabandera mo mukha mo na nakabingwit ng bilyonaryo. Ano sa tingin mo ang dala nito sa mga kabataan na nakakakilala at makakakilala sa iyo? But it's okay to trade yourself for the money. There are lots of possible ways to earn money if you need it. Hindi ka na yata bagay dito sa university. Anang babae pero tahimik na tumulo ang luha niya. Pinanghihinaan na siya ng loob na sumagot pa. Paano niya ipagtatanggol ang sarili sa mga taong wala naman sa sapatos niya? Nabubuhay ang mga ito na sobra pa sa sapat ang pagkain sa mesa at siya ay kulang pa nga para sa 2 beses sa maghapon para sa nagugutom na sikmura. Paano niya sasabihin na mahirap kutkutin ng 200,000 piso kung wala namang matinong trabaho ang isang tao? Ano bang pag-aari ng mga mahihirap na tulad niya na kahit kapiranggot na lupa ay wala? Calvin scanned the entire hall, looking for the 2 worst people in this world who are trying to break what he has for Emily and what Emily has for him. Nakatayo siya sa stage habang ang babaeng pinaglalaanan niya na lahat ay walang imik na nakatayo sa likod ng stage. Hindi pa sila nagkikita dahil nauna na kaagad siyang pumunta sa clubhouse. Nakakatuwa na nakatelevise ang engagement party niya para maisampal niya sa mukha ni Sheena Miranda at ni Brent kung anong kaya niyang gawin para patunayan ang pagmamahal kay Emily. Ipinarush niya ang event at natapos ang preparasyon na 1 araw lang. He had sent invitation via internet, via cards, and even advertised it. Of course, he threatened the demons for them to grant his deadly invitation. Hindi siya papayag na ang Emily lang niya ang napahiya sa buong madla.
He'll make all the demons pay and will make sure that the two will badly regret for messing his girl's life. Nang mahagip ng mga mata niya ang dalawa ay kaagad niyang ibinuka ang mga labi para magsalita. Ladies and gentlemen, let's capture these two people who ruined my girlfriend's reputation as a student and as a woman. The people who were the masters of the blog that my Emily came from a club and was impregnated by a man who she doesn't even know. Mariin na sambit niya habang hindi tinitikalan ng titig sina Brent at Sheena na parang gusto nang umalis sa Celia pero nagogwardyahan ng mga tauhan niya. I am telling you that I am the father of the baby and I am the only man who claimed the maiden you were all gossiping as dirty and a slut. I was the only man and I am still the only man. And thank you, Professor Brent and Attorney Sheena, for trying to mess up my life. You'll both pay for this hard because I will file a case against you and will spend all my money to take your precious licenses off your hands. The slanderers. He beckoned his hand and the cameraman captured Sheena and Brent. Gimbal ang babae na para maiiyak kaagad na parang gustong magtago sa camera habang si Brent ay yumuko naman. Napangisi siya na mag-umpisa ang bulungan. Kung noong nakaraang araw ay si Emily ang pinagpipiyastahan, ngayon ay naibalik na niya ang sakit at pagkapahiya. Tama ang uncle niya, hindi niya kailangan na manakit ng pisikal para maipagtanggol ang mga mahal niya sa buhay. There's a silent way to reciprocate the pain and he did his part. I'll see you in court, people. Ngisay niya sa dalawa na nagkatinginan at ramdam niyang tinamaan ng takot. He's not afraid, kahit na magtapatan pa sila ni Sheena na parehas na abogado. Hindi mananalo sa kanya ang babae at public apology ang kailangan niya at isulat din sa dyaryo na binabawi nito ang mga masasamang paratang kay Emily. The face of the lady to whom the people had given a dog as traded maiden is the woman I am going to marry and will always be proud to introduce one day as my wife. May Emily Salcedo. Will you marry me, my baby? Inilabas niya ang box mula sa bulsa ng coat at nakita naman niyang natuwa ang mga tao. Emily steps out from the improvised backstage, weeping like a baby. She is wearing a pink dress, designed for her baby bump. Hair was in a bun at the uppermost part of her head, with a few strands dangling on each sides of her face. Napatanga sa Gavin sa dambuhalang monitor at ganoon na lang ang pag-igkas ng lahat ng parte ng katawan niya nang makita niya kung gaano kaganda ang dalaga na nagpawaw sa mga taong nakatingin din ngayon ng personal dito. God, she is so beautiful. Puno ng panghihinayang ang mukha ni Brent at si Sheena ay hindi maitatago ang inggit. Finally, Emily's shaky hand wrapped around his arm. Yumuko siya at tumingala naman ito. She mouthed a thank you and kissed him, and then offered her left hand. I will marry you over and over again, she tearfully declared, looking at her parents. He knelt down on his knee, and she's the only woman to whom he'll always bend his knees to confess his undying love countless times. I am always proud to let the whole world know that my wife once became a traded maiden. She had traded herself for the life of her mother, and that made me fall for her. Knowing how kind her heart was, and knowing how kind her heart would always be. Sunundan ang mga salitang iyon ng matiim na titig kaya parang nalaglag ang panty ni Emily. Kahit na narinig na ni Emily ang mga salitang iyon ni Gavin noong gabi na ibandera siya nito sa madla, ay napaiyak pa din siya. 3 taon na ang nakalilipas simula na mag-propose ito at ngayon ay kasal na sila. May instant 2 anak na babae at lalaki. Ang kambal na maliit na Gavin at isang babaeng maliit na Emily. They're fraternal twins. Masaya na siya at graduate na rin sa wakas. Isa na siyang senior flight attendant, mommy at asawa. At kaya may speech ang asawa niya ay sa charity workshop niya para sa mga kabataang babae at lalaki na kauntik ng ibenta ang sarili sa mga clubs and gay bars. Karamihan sa mga iyon ay pinondohan ng asawa niya para mabigyan ng magagandang kinabukasan. Siyang may gusto noon para makatulong sa katulad niyang hikaho sa buhay at anong swerte niya. At oo kaagad sa Gavin matapos niyang takutin na ihiwalayan niya kapag hindi siya binigyan ng pera. Of course it was a lie.
Only death can set them apart. Not money, not poverty, and not the people who surround them. 2 beses nang kamuntik silang paghiwalayin ni Brent at ni Sheena dahil si Sheena ang nagpakalat ng impormasyon tungkol sa kanya at kinuha naman ang impormasyon sa professor niya. Wala siyang nagawa ng sampahan ni Gavin ng kaso ang dalawa at walang kahirap-hirap na parehas na pinatanggalan ng mga lisensya. Kaya ngayon ay hirap makakuha ng trabaho. Yun lang ay may mga kaya naman kaya nabubuhay. At salamat dahil hindi na bumuelta pa ang mga iyon at sa huli ay humingi na lang din ng tawad katulad ni na Erica at ni Madonna na habang buhay nahihingi ng tawad matapos din na maipanalo ni Gavin ang kaso sa loob ng 1 taon. Life sentence ang parusa kay Erica at kay Madonna ay hindi niya alam. Ang mahalaga naman doon ay natuto ang mga iyon sa pagkakamali at natutong humingi ng tawad. Bagay na hindi niya alam kung nakapa ng asawa niya sa puso nito. Hindi niya minamadali dahil buhay ang inutang ni Erica. Pero paunti-unti niyang tinutulungan si Gavin. And knowing how much her husband loves her, of course, he's trying to listen to all her words. Ganoon din kasi ang palaging pangaral ng nanay niya at mga tiyahin sa asawa niya. At natutuwa siyang makita na madalas ay magkausap ang mga ito na para bang buong-buo na ang pagkatao ni Gavin dahil marami ng ina na tumatayo para dito. So, how did you find my speech? Bumaling na ito ng tingin sa kanya at sinamantala naman ang pagkakataon habang may intermission sa stage ang mga bata. Luma niyang speech. Nalukot ang ilong niya kaya tinaliman siya ni Gavin ng mga mata. She fixes his colors and cups his face. Luma ng speech pero hindi pa rin pumapalya na iparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga at kamahal sa kabila ng lahat ng kakulangan sa pagkatao ko. She sincerely told him. Tumaas din ang sulok ng labi nito at sumeryoso palalo ang anyo. That's my purpose. To let you know how much I value you as my wife every day. How much I love you. No matter who you are and no matter where you came from. Because you only have one destination to steer and that is with me as my wife. Habang buhay. She tiptoed and kissed his lips, encircling her arms around his neck. And you too. Mahal na mahal kita kahit ano o sino ka pa. Habang buhay din. Nagkatitigan sila at parehas nang umiti sa isa't isa. Tapos ay parehas din na tumingin sa mga labi. Emily coaxed her brows and Gavin chuckles in response because she knew he got her message and that meant she wanted a kiss and he never failed her. He kissed her hastily, making her feel loved in front of those people, sealing their vows for each other just like what they always do, making each other feel wanted and needed, important and loved every single tickling of the clock. Every day and for the rest of their lives.